Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Ninia Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. March 20, 2025. It's a Thursday, mga kaserbisyo. Isang araw na lang, partner Migs. Naimbag ng aldaw. Hi, hello and good noon, mga kaserbisyo. Nako, tawirin na nga po natin tong Thursday nito. Migs Bustos po. Yes, gusto ko yan. Tawirin ang Thursday. Isang tumbling na lang. Alam mo, Friday na. Atinins, meron ako napansin. Ay, ako lang to. Parang medyo lumamig-lamig yata ng konti. Oo nga eh. Kahapon kasi nag-swimming kami ni Margo. Oh, okay. Tapos sabi ko, mga 6 to 7, sabi ko, ba't parang ang lamig ng hangin? Tapos kanina rin, pagpasok ko dito, sabi ko, umulan pa, may ambon pa nga May ambon-ambon ng konti. Oo. Ang weird, lang. No? Ang weird. Na-observe ko lang. Oo, considering yung heat index natin sobrang taas. Top 3 raw tayo sa pinaka-mainit na country ngayon sa Asia. Sa Asia. Ngayon, oo. Tapos eto nga, biglang, buti naman, no, kumulimlim ng kaunti. Pero yun na nga, paghandaan nyo pa rin po ako na nga, mangongolekta na ako ng mga electric fan. Mga maliliit. Uso yan Ready ngayon. Na ba kayo dyan? Meron mga nauuso ngayon. May nauuso ngayon. Di ko na babanggitin yung brand. Ngayon? Parang siya, high motor na battery. Tapos makikita yung maingay. Oo. Korean yata yun. Korean yata. Hindi ko sure. May iba-ibang brands. So, binili ko iba-ibang brands just to test. Pati yung parang headphone nilalagay sa neck. May ganun din. Ewan ko ba kung ba't ko binili yun? Ang weird. Parang may headphone dito. Kaso, nag-Enchanted Kingdom nga kami nung anak ko with a class. Useful. Useful. Kasi sobrang init nung araw na yon. Tama. Para naman sa mga katulad kong pawisin. Pawisin talaga. Kailangan mo yun. Pawisin talaga. Kailangan ko yun. Kasi mana na rin sa akin si Margo, pati si AJ, konting kembot lang. Pawis na! Talaga? Nako, may mga ganun daw po talaga Mami ko ganun din. So medyo sanay na ako. So lagi ako nagbabaon ng extra shirt at towel. Talaga? Kaya, kapag grabe summer ka talaga. season. Ang linis-linis si partner Migs from head to toe, yung sapatos. Talagang nahihiya po akong tabihan siya sa linis ng sapatos niya araw-araw. Magpapalinis pa natin yung sapatos mo. Kaya nainggit po ako. Gusto ko na rin magpalinis ng sapatos doon sa pinagpapalinisan mo. Kasi iba yung dating. Ako pagtingin ko, nahiya ako grabe naman. Oo Iba talaga. Anong ibig sabihin nun sa iyong personalidad? OC ka ba? Yes, oo. Actually, good question. Pagdating talaga sa, at least ako po pasitabi po para sa mga kumakain, malaking bagay po sa akin yung kapag hygienic po ako, especially sa may bandang paanan. Talaga? So dahil hindi siya pwedeng madumihan. For me, Grabe, kaya hanggang sa sapatos. Kaya pala. Malaki ang value ko for personal hygiene. So foot spa, mahilig ka? Pwede naman. Pero sana magka-time. Sa time lang talaga ang kakalaban natin dyan. Okay, so kumusta naman ang iyong breakfast or brunch? Nag-brunch tayo, syempre. Tortang talong. Ay, talaga? Tortang talong. Yan ang kinain mo? Ano ba ako? Brown wala. rice, barbecue.
May tira kaming barbecue kahapon. Nagsalo-salo kami ng mga friends ko. Saya sa naman. Swimming pool. Okay. With friends pala yan. Friends and their kids. Hi, Nicole, Francis. Yan. Okay, ako ang kinain ko, toast lang. Kasi kailangan ko inumin yung antibiotic ko. Oo nga pala. Hindi dapat ako kakain. Ilang araw yung antibiotic mo? Dapat. Fasting kuno. 7 days 7 days, wala. So, kailangan siyang kumain po. Lalo na kung 7 days yung antibiotics. Yes. So, ayan po, sana hindi ko kayo magkasakit katulad ko last week. Kung kailan hinuli ang... Gumanda na nga yung boses mo eh. Gumanda It's ba? working. It's Actually, working. gusto ko ngayon ganito Para siyang husky. Bedroom voice. Oo, parang... parang ito yun Kasi yung normal ko, pero eto, modulated ng medyo konti. modulated. Parang gusto ko siya, no? Oo, pero gusto kong gumaling. Yun. Tama At ang question of the day po natin, mga kaserbisyo, ay may kinalaman sa uling. Nasubukan mo na bang gumamit ng eco-uling? Wow. Ano ba yung eco-uling? Actually, text po yan, 0919-278-3000 or mag-comment po kayo sa YouTube Live at Teleradio Serbisyo. First time ko pong narinig itong term na ito dahil sa guest natin mamaya. Sa kanya ko unang narinig yan. At, ako rin, sa kanyang Instagram, pina-follow ko siya syempre, si Aya Fernandez. Guest po natin siya mamaya. Siya po ang founder and CEO ng Eco Uling by Project Lily Incorporated. Napapanood nyo rin siya sa Ang Probinsyano. Tama. Dami niyang ginagawa. Bukod sa mutya ng Pilipinas. Oo, siya po ang same na Aya Fernandez na nakikita po natin sa entertainment, sa mga TV programs po. Pero bago po siya talaga maging ganap na artista, ito na po ang kanyang advokasya. Kung hindi ako nagkakamali, mula siya college pa lamang sa University of the Philippines. Yes. Advocacy na talaga ito at patuloy na po itong kumbaga pinagpapatuloy para po makatulong syempre sa kanyang kumbaga passion project. Oo, kasi yung uling na ito kaya sinabing eco-uling, eco-friendly po siya. So environment friendly kumpara dun sa usual na ginagamit po natin. Yung eco-uling po nila ay gawa sa coconut husk and water lily partner. Yes, tama. So, 'di ba, imbes na itapon or hayaan na lang itong mga 'to nagiging basura rin Oo, at least nagagamit pa sa ibang purpose. So, kung kayo po ay nakasubok na ng gumamit ng mga ganitong klaseng uling, hindi yung ordinary po yung sinasabi nga nilang environment-friendly na uling, message niyo po kami 0919-278-3000, 0919-278-3000 sa Viber po yan mga kaserbisyo. Maraming salamat. Antayin namin ang inyong mga reaksyon at mensahe at comments na rin po dahil special din yung susunod yung una nating guest dahil Women's Month po ngayon. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day. Okay, bago po namin na ipakilala ang aming kaserbisyo of the day, may konting paalala po muna. Nagseserbisyo, Niña Corpus, sa Radyo 630. Mahahalagang kaalaman sa buhay. Praktikal na mga solusyon sa mga isyu sa tahanan. Hanapan natin ng kilos kung paano tayo aahon. At tips para maging balanse at magaan ang araw-araw. Ibabahagi ni Stargazer sa Feel Kita. Tumutok na tuwing Sabado, alas 8 ng gabi sa Teleradio Serbisyo at Radyo 630. Iba't ibang mga trahedya, mga sakuna, at syempre, lagay ng panahon ang babantayan natin. Lagi ko pong sinasabi, job you, just always bring your umbrella. Dati kasi, katutok lang tayo sa response. Ngayon, even yung kamalayan ng ating mga kababayan has gone a long way. Ako po ang inyong mga kasama, Ariel Rojas. Atid po namin ay kaalaman para sa inyong kaligtasan, laban po sa anumang panganib o sakuna. Dahil ang mahalaga, lahat tayo laging ligtas dapat.
Iba't ibang pangangailangan, bibigyang pansin natin yan. Kasama ang mga ekspertong makakatulong sa inyong mga issue at saloobin. Dito, mabibigyang sagot yan. May handang magkonekta sa inyo. 45 Pilipino ang nakauwi mula po sa Lebanon. Nabigyan ng higit 200,000 individual ng trabaho. Dr. Luisa at Franco Reyes. Tuwing linggo, 1:30 ng hapon sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Huwag nang itago ang nararamdaman. Anumang sakit at iniinda, pwede nang ikonsulta yan. Punta na dahil bukas na ang Klinika 630 para tugunan ang inyong mga pangangailangang pangkalusugan. Kasama sina Bernadette Zambrano Turuan natin ang isa't isa kung paano aalagaan yung kanilang sarili. at Doc Dennis. Kung ang pasyente ay nakakaintindi, isang parte na yan sa pagpapagaling ng pasyente. 2:00 ng hapon. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day. At ngayong tanghali, makakasama po natin ang Executive Director ng Philippine Business Coalition for Women Empowerment. Ito po ang PBCW. Nandito po sa atin sa studio si Julia Abad. Magandang tanghali sa iyo, Julia. Magandang tanghali, Nia and Migs. Maraming salamat for the invitation. Welcome, and it's great to have you. I haven't seen you in a while, Julia, and natutuwa ako na Women's Month kita makakasama at pag-uusapan natin yung ginagawa mo para sa ating mga kababaihan. Sa mga hindi po nakakaalam, Julia, ano ba itong Philippine Business Coalition for Women Empowerment? So, as I said kanina, itataglish ko yung explanation. Mahirap eh. So, Philippine Business Coalition for Women Empowerment, or PBCW, has been in existence since 2017. So, nag-start kami noong 2017 with 7 founding members, mostly large companies and employers. At yung layunin nila is really to encourage more women to enter, to advance, and stay in the workplace. Kasi minsan, nahihirapan ng kababaihan na pumasok sa workplace, or pag nagtatrabaho na sila, they have to leave for a lot of different reasons. So companies, our member companies try to help women employees stay in the workplace because it's better for the company and it's also better for women and their families. Today, we have in our lifespan since 2017, we have had 47 members, still spanning different industries. Like I said kanina, merong retail, merong F&B, merong BPOs. Marami kaming BPOs, professional services, may airline, utilities, infrastructure. So maraming members na nakakakita ng halaga ng having more women in the workplace. Kumusta ba ang kumbaga ang Pilipinas pagdating sa dami ng mga kababaihan in the workplace, mga babaeng nagtatrabaho, nag-oopisina, kumbaga working women? So, as I was saying kanina bago tayo nag-on air, the percentage of women in the labor force sa Philippines is lower than the ASEAN average, also lower than the global average. Pero pag nasa workplace na rin ang babae, on average, mas marami tayong women in leadership positions. Although, wala pa rin siya sa parang 20%. And it's a number that is only slowly rising over the years. So, marami pang pwedeng ikaganda ang mga numbers na yun. Marami pa talaga tayong ipaglalaban, ipupush para sa mga kababaihan. Huli pag sinabi mong workplace, paano ba natin i-define ng isang formal type ng workplace? Siguro yung may contract, so meron silang agreement kung gaano katagal siya magiging empleyado sa lugar na yon. May fixed na salary. So, meron siyang expectation of how long siya kikita ng how much. And then, of course, formal employment, merong SSS, may pag-ibig.
may PhilHealth, or GSIS if you're a public sector employee. So you have certain social safety nets if you're formally employed, and some level of job security. So more or less sa Pilipinas, sabi mo nga sa datos lang, at sa ASEAN, medyo lower than average tayo. Ano yung mga contributing factors? Bakit mababa ang Pilipinas pagdating dito? From our research sa pag-aaral ng PBCW, we've done interviews on what keeps women from the workplace. Largely, it's really because of the what they call double burden. So, meron kang burden to work, but also may burden ka rin na may domestic responsibilities ka, nag-aalaga ka ng dependents, ng anak, ng nakakatanda na nasa bahay, ikaw din ang nangangasiwa ng household. So, a lot of the time, kailangan mamili ang mga babae kung magtatrabaho ba sila or mag-aalaga sila ng kanilang household. And most of the time, since wala mag-aalaga ng household, sila yung napupunta doon. Kahit nakapag-aral sila, or kahit kaya or gusto nilang magtrabaho, sa kanila napupunta yung responsibilidad na yun. Other reasons siguro are also harassment in the workplace or discrimination in certain sectors na hindi para sa babae yung klaseng trabaho na yon. So since quote-unquote, hindi para sa babae. Hindi yun, it's not their place, or hindi yun ang lugar para sa babae. May mga ganun pa? Yes. Siguro, yes. Some of our members are in sectors na ang tawag namin traditionally male-dominated. So, mas popular sa mga lalaki. Siguro, ang sinasabi nila, mas maraming lalaki yung nag-a-apply. And also because in the minds of, I guess, society, naisip nila yung ganong klaseng trabaho is for men or para sa lalaki lang. So, some of our members talagang they make an extra effort to encourage women to go into those fields. So, let's say engineering, mas marami pa rin lalaki, infrastructure, or yung mga trabaho na kailangan lumabas para magbenta or tumingin sa construction site, mas konti pa rin yung babae na napipili or pinipili din ang ganong klaseng trabaho. So, paano ba natin ito, kumbaga, mapapataas sana, no, yung dami ng mga babae in the workplace? Kasi may advantage rin na sila they earn their own money, no? Pero how do we also be sensitive dun sa mga kababaihan? No, I really chose to be a housewife and I'm proud to be one. Ayoko na talaga rin magtrabaho kasi yung trabaho ko sa bahay ay napaka-importante rin, di ba? Running a household. So siguro, two ways to answer your question. First, while it's true na allowing women to work or having women in the workplace helps women personally and families because of the double income, what we've found, it also helps the workplace kasi having a diverse workforce, di ba? Iba-ibang ways ng pag-iisip, iba-ibang ways to solve a problem, iba-ibang perspectives contributes to a more creative, more productive work environment. So yung having women in the workplace is good for the workplace and for us women as well. And second, siguro when we talk about women empowerment, it's really not so much to force them, no, pipilitin mo na either magtrabaho ka or dyan ka lang sa bahay. It's more of giving them the freedom to choose, no, not putting them in a box na ikaw dito ka lang. Or bibigyan mo sila ng limitation kung saan lang sila dapat mapunta. So it's more of giving them the choice, without putting pressure either way, I think. So hindi naman mali na gusto mong maiwan sa bahay kung napapagod ka sa trabaho, pero dapat pinili mo ito, hindi dahil no choice. Or na inisip mo, ikaw lang talaga yung may responsibility to do that according to society or family or whatever. It's something you chose
Yes, yes. Freely at hindi ka na-stop, ay hindi ako pwede dyan kasi madidiscriminate ako sa trabaho yan. Ay hindi na lang ako mag-a-apply dyan kasi hindi naman ako matatanggap, puro lalaki. Oo. So, ano-ano ba yung mga trabaho na kadalasan na-intimidate yung mga kababaihan? Aside from the obvious, kasi you mentioned yung mga, I guess, yung mga police force, yung mga sundalo, di ba? Kadalasan, mga lalaki ang iniisip natin. Although kahapon, Julia, we had guests, no, from the Philippine Air Force, all women. Oo, nakakatuwa. And sinabi nga nila na ito, marami rin naman kami. Dumadami na rin kami sa Armed Forces of the Philippines. Although, syempre, dominated pa rin nga by the male. Or kahit hindi doon, sabihin natin, usual. Kahit hindi lang siguro sa workforce. Sa office, sa typical office. Sa office, or kahit backtrack ka ng konti. Engineering. Naalala ko sa university ko, pag engineering, puro lalaki, tapos kukunti lang ang babae. Pero ngayon, hindi pala, dumadami na rin mga piloto. Marami na mga women pilots din ngayon. So, yeah. Observation. So you answered my question. Yeah. Kaya tanong ko, saan ba mga, yan. Oo. But in the workplace, you were saying na may maganda ring balita na pag Pilipinas pinag-uusapan, mas maraming kababaihan ang may leadership position. Yun din. Oo. That's correct. Magandang point yun. So, we did a study na nilaunch namin last year, Census of Women in Executive Leadership Teams in Philippine Companies. So, ang tinitignan namin, yung number ng mga kababaihan sa management levels. So, if you look, parang more than 40% of the executive leadership teams in Philippine companies are already women. So that's actually quite a good number. Pero pag isi-segregate mo yung kinds of work that those executive leadership team members do, parang nakasentro pa rin yung trabaho ng women into support roles, so HR, finance. Of course, mahalaga yung trabaho na yon. Pero pag nagpo-promote kasi mostly ang mga companies, tumitingin sila sa operations. And yung operations groups of companies are still largely dominated by men. And that's where they pick yung magiging CEO or yung magiging board director. So nandun pa rin yung sort of limitation or nakakahon pa rin yung mga babae into certain kinds of roles which limit their capacity to advance in the workplace. So, what needs to be done now knowing this na nalilimitahan yung mga kababaihan, kumbaga hindi sila yung first choice sa promotion, ano yung mga suggestions niyo sa mga kumpanya or how can they change this setting, this kind of mindset also? Siguro ang first step, lagi kong sinasagot yan when I attend fora, is to acknowledge that there is a problem that needs to be solved. Kasi laging joke, di ba? Hindi naman under na nga kami mga lalaki sa inyo eh. Hindi naman totoo yan. Ang tatapang nyo. Totoo naman maraming matapang na babae, pero pwede pa silang dumami in the workplace. So hindi siguro natin mariresolve yung issue of increasing the number of women leaders if we don't first acknowledge that there's still a problem and we all still need to work together to solve it. So second, sinasabi namin sa members namin, iba-iba rin yung sitwasyon ng iba-ibang company. So you also have to think about what the problem is in your particular context. So dahil ba konti yung nag-a-apply? Dahil ba dun sa job ads nyo, puro lalaki yung picture, so puro lalaki lang yung nag-a-apply? Or yung field assignments ba, kaya puro lalaki lang ang nagpupunta doon, sila lang yung pinipili nyo? Or, di ba, pangit yung iba parang walang ladies room, so walang babae na naa-assign. And so they built one, kaya nagkaroon ng saan yun? Sa field, because usually puro lalaki. So very simple things, pero iba-iba siya per company. So you have to see ano yung nagiging problema para yun yung i-address nyo as a company. And then third, siguro pag merong success stories, di ba, we have a lot of members that have done different, nakahanap ng iba't ibang paraan na damihan yung pipeline ng babae sa kanilang employees, tsaka sa manager, and parang naka-pipeline for leadership positions.
maganda rin na i-share sa ibang companies, sa public, para malaman nila na pwede naman pala, may nakakagawa, at ito yung way that we encourage more women or more diversity in our workplace. Opo. So ma'am, you would say na cooperative naman din po, kumbaga hand in hand kayo with the private sector to create more opportunities. Kasi kung gustuhin nga ng isang individual, pero wala namang access or opportunity, edi wala rin. Of course. So our members are really the private sector companies themselves. Tinutulungan lang namin sila in terms of bringing them together with other companies who have similar problems and similar experiences, providing data, helping them collect data sa kanilang mga companies, and helping them to use it to sort of inform policy sa kanilang mga iba't ibang organization. Can you share some of the best practices na ginagawa ng mga kumpanya that makes it more, 'di ba, conducive for women, mas inclusive sila sa women? Ano yung mga ginagawa nila? Kasi yung iba, 'di ba, ako I can think of one, yung talagang dating nilalaban ng mga nanay na magkaroon ng breastfeeding room. Mga ganong simpleng bagay, or a daycare center sa loob ng building or something like that. Are there offices who have done these things na maaari nating i-share that others can also learn from? So, as I said kanina, the examples vary per company. Kasi iba-iba din yung mga naging issues for women in their respective workplace. So, one example I can think of, naging issue sa workplace nila is discrimination and harassment. And so, the problem really could be addressed by making a policy, di ba? May bagong batas, yung bawal, the Safe Spaces Act, bawal bastos. So, meron naman. Pero ang problem, siguro, hindi sure yung mga kababaihan sa office kung i-enforce ba to ng management, kung magsumbong sila, will it, magkaka-backlash ba sa kanila? Sila ba ang mahaharas, sasabihin, parang ambisyosa ka, di ka naman hinaras. Ka na lang. Oo. So, diba? ang naging solution for that company is to have management communicate the processes to their employees para alam nila na seryoso yung leadership about it, that they will do something about it, and para magamit nila yung grievance process in case may mangyari sa mga employees. So that's one example. Hindi lang mahalaga na magkaroon ng policy, pero mahalaga rin na alam ng empleyado na seryoso yung leadership and management ng company about the policy, and that it will be there to protect them in case they will need to invoke it. Yeah, actually, pag minsan may mga ganyang bagay na nangyayari, yung harassment, diba, or power tripping, yung mga inaano nila yung mga kababaihan, kailangan may mangyari pang insidente bago magre-react yung company. Parang meron munang parang malaking insidente. Tapos, diba, parang kailangan pa bang hintayin yun bago sila mag-act. Oo, meron nang naharas, meron nang na-abuse, 'di ba? Or dapat medyo may mga ilang examples muna. Bago. 'Di ba? Bago. Anyway, 'di ba? General lang naman 'yun. Oo, pero sana hindi ganoon kasi kahit naman saan talaga ako bilang babae dito sa trabaho or sa media as a reporter also, na feel ko rin 'yun na feeling ko na discriminate or feeling nila dahil babae ka, hindi mo to kayang gawin, hindi ka pwede mag-cover nito, or things like that. Oo. So, but now, as we can see, yung boss naman namin before, we had 2 women, and now, the third is si Francis. First, Maria Reza, woman, Jing Reyes, di ba? Wala tayo lumayo. Si Miss Mara Kapuyan. Mara. So, and we can think of others, but yun nga, they are in leadership positions, which is great that we can see it now, na sana dumami pa yung mga ganitong posisyon para sa mga kababaihan. So before we go, Julia, baka may mensahe ka sa mga nakikinig sa atin ngayon, lalong-lalo na ngayong Women's Month? Thank you, Nina. Siguro, ang mensahe ko lang, every March, marami kaming invitations to speak about women, and women are celebrated, especially during March. Pero siguro, the advocacy is something that
continues all throughout the year na isusupport natin ang mga kababaihan sa workplace at maalala natin ang mga tanging contributions nila sa ating mga organizations at sa ating bansa all year round, hindi lang ngayong March. Oo nga. Alright. It should be 24/7, 365 days a year. Parang Valentine's Day lang yan. Oo nga. Women's Day every day. Women's Day every day. Ayan. Maraming salamat sa founder and sa executive director ng Philippine Business Coalition for Women Empowerment or PBCW. Good luck to all your projects, Ms. Julia Abad. Thank you. Thank you. Thank you po. Okay, mamaya po abangan po ninyo yung aming susunod na guest para naman po sa Grow Negosyo. Makakasama po natin ang founder and CEO ng Eco Uling by Project Lily Incorporated. Magbabalik po ang nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos. Magbabalik ang inyong mga kaserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos sa Radyo 630.